Kakaiba talaga to si Senator Amy Marcos. Nag-viral na naman mga kadonatics. Kung hindi nyo pa nakita, while panonoorin natin yung reaction niya sa panalangin ni Hontivirus mga kadonatics. Kung ang mukha ni Senator Amy Marcos mga kadonatics ay evaluation bar or suggestion evil bar, makikita mo talaga kung gaano kababa ang rating ng panalangin ni Hontivirus. Like, seriously mga kadonatics, pati ba panalangin may index card pa rin? Ito, panoorin natin. Ay, nako, Hontivirus. Ayan. Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, sa aming pagtitipon ngayon, ipaalala mo po sa amin na ang paglilingkod bayan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pananagutan, katapatan, at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa kapistahan ni San Bartolome Apostol, naririnig namin ang paanyaya. Wait. Bigyan mo kami ng kaliwanagan upang Wala talaga no? There are different types of prayers mga kadonatics. Shallow, yung shallow prayer. Yun lang kung anong naiisip mo mga kadonatics na sa tingin mo maganda na pakinggan. At yung prayer by heart, dito kay Hontivirus makikita mo talaga mga kadonatics na kakaiba. Panoorin natin ulit. Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Naituklok pa sa likod. Mapagmahal na Ama, sa aming pagtitipon ngayon, ipaalala mo po sa amin na ang paglilingkod bayan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pananagutan, katapatan, at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Pananagutan katapatan, paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Like really? Seriously? Risa Hontivirus? Wow! Sa kapistahan ni San Bartolome Apostol, naririnig namin ang paanyaya ni Jesus. Halika at tignan mo. Bigyan mo kami ng kaliwanagan upang Parang nasa prayer session itong si Hontivirus mga kadonatics. Really? Kakaiba yung prayers niya dito mga kadonatics. Tapos ito yung masama mga kadonatics. Pag binabasa mo yung prayer mo, ang mangyayari sa prayers na binabasa mga kadonatics is it's not from the heart anymore. And I'm not saying na not sincere mga kadonatics, but iba talaga yung from the heart, di ba? Yung at the moment mga kadonatics, lumabas yung talagang emotion mo. Parang impeachment case mga kadonatics, naka-prejudge na sila kay Inday Sara Duterte. Well, nakakatuwa talaga si Senator Amy Marcos kasi magkasama yan sila mga kadonatics. So nakikita niya yung talagang motibo ni Risa Hontivirus mga kadonatics, ang pagiging prejudice niya, bias niya at the same time. Sabi ng Panginoon, don't pray like the Sadducees, the Pharisees, kasi pabalik-balik yung prayers nila. Pray like Matthew 6:9-13, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done. So, dapat yun talaga yung i-pattern ng mga kadonatics Pag mananalangin tayo, naka-pattern sa Matthew 6:9-13. First, you have to hallow God. You have to praise God. Sa lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Now, mga kadonatics, pagkatapos niyan, pwede ka nang mag-ask something. Give us this day our daily bread. Pagkatapos mong humingi ng gusto mo, wishes sa Panginoon, you have to ask for forgiveness. Forgive us our sins. At the end, mga kadonatics, ganun pa rin. Okay? Praise be to God. Praise be to God. Praise be to God ang opening statement at ang last statement mo. So, ganun talaga. But makikita mo yung sincerity talaga sa isang tao, mga kadonatics, pag mananalangin. Di ba? Kakaiba. I remember yung isang congresswoman, baka alam nyo din to, nag-viral to few months ago. Mga kadonatics, yung prayer niya kasi AI generated, ChatGPT. So, pati yung
suggestion ni ChatGPT, nabasa niya yung may statement sa baba na baka gusto mong baguhin or I can suggest you more. Binasa nga mga kadunatics, pati yung umawa na lang yung iba nakatinginan. Well, anyway, ay nako. Kaya itong si Yuntiveros, ito, ginawa niya nung isang araw, di ba? Ayan, sige, gawin mo na ang lahat. Paano kaya yun mga kadunatics, ha? Paano kaya? Wait lang, ha? Ayaw na ayaw ng mga pinklawan, dilawan na si Risa yung tatakbo kasi gusto nila Lenny talaga. Pero ginagawa na ni Risa yung best niya. 100% sabi niya, I am doing my best right now to be the strongest one from our group. Ay, nako, paano yan? Mahahati. Okay, Risa na tayo. Risa, pastilan mga kadunatics. Pananawagan natin ang Risa para mahati sila. With all these stunts mga kadunatics, ganun pa rin 1%. Kala niya, tataas yung rating niya dito eh. Well, anyway mga kadunatics, yan si Risa. Typical na dilawan. Magpapakita ng gilas. Magpapakita ng gilas mga kadunatics sa publiko. Akala niya kasi mga kadunatics, mag-iba yung public opinion patungkol sa kanya. Well. No amount of effort Risa Ontiveros that would change our mind towards you. So, kasi kahit na nga pinklawan, ayaw nila sa'yo. So, please, makinig ka. Magsayang ka lang ng pera. At eto mga kadunatics, nako, pinapanawagan ngayon na mag-inhibit or wag nang sumali itong si mga Tulfo, okay? Sa impeachment case as a judge, mga kadunatics, mag-inhibit na daw sila. Eto, panoorin natin. Sobrang ganda. Well, medyo circus. Maraming pong mga pangyayari doon na kumbaga, ang maraming rhetorics, maraming optics, no? But at the end of the day, si Ma'am Gina Acosta was able to hold her ground, no? At nakapag-testify po siya ng mabuti at na-explain po niya ng mabuti kung ano lang po yung trabaho niya. Kung ano may yung pinipilit para ipaamin sa kanya, hindi po nagawa, no? And yung functions niya as an special disbursing officer, na-establish po niya mabuti vis-a-vis as compared to that security officer na si Colonel Lachica. Sir, nabanggit po niyo po yung optics. Kasama po ba dun sa optics yung tinawag na stupid ni Senator Judge Raffy Tulfo, itong si Gina Acosta, sir? Alam mo, Grabe yung yun. statement ni Erwin Tulfo is no longer what we call uncalled for. It's unethical for a judge. That's why in my post, I even said that dapat he should inhibit himself or recuse himself from participating in the impeachment proceedings. Kasi aside from the fact that using those rude and unfair statement and remarks, it clearly shows yung tinatawag nating manifest partiality, no? Well, we know for a fact na meron man talaga political leanings ang mga senators, no? But however, the rule requires is that kailangan at least they must appear to be a neutral, no? They must appear to be neutral, like a partiality of a cold, neutral judge, no? And the fact that he has been saying that hindi lang po ngayon and for many times, no, that kind of arrogance has no place in our society, no? Especially if that you are sitting as a senator judge. So I believe that he should recuse himself or mag-inhibit siya, or if not, the defense should file a manifestation or motion for that effect, no? Even if hindi po siya papayag, kasi before po, meron po dun sa Corona, no, pinailan po ng inhibition din si Senator Franklin Dron, but of course he did not recuse, no? Pero at least na-emphasize and place on record yun pong mga klaseng objections, no, ng ganitong klaseng pamamaraan po na ginagawa ng mga senator judges. Yeah, and not only yang si Raffy Tulfo mga kadunatics, pati yung kapatid niya ay talagang umiepal ngayon itong dalawang mga tuplok mga kadunatics, umiepal. Remember last time
tinira din si Madam Gina Acosta nitong si Bendalo, Erich Tulflok. Anong sabi niya mga kadunatics? Ha? Nakakapag-Tagalog ka naman eh. Ha? Etong script, ang transcript pala. Nung nakaraang hearing, nakakapag-Tagalog ka. You understand? Tapos sinabi niya, opo, sir, ma'am, ganun talaga. Yun lang yung mga Tagalog ni Gina doon na binasa niya mga kadunatics. Obviously, kayang-kaya ni Madam Gina yung matanong na yun. Pero yung settings, pati yung magtatanong mga kadunatics, akala mo kung sino, magtanong na nga lang mga kadunatics, balik-balik pa itong baklang ligutan. At saka mga kadunatics, pressure around. Tingnan nyo naman, kakaiba ang settings ngayon. Tapos nagalit ang tuplok. Kung sa Bisaya pa yan mga kadunatics, lami kay ipakog ang ulo nitong mga tuplok na to. Actually, dalawa lang yan sila sa mga pa-epal dyan. Halos lahat ng mga majority mga kadunatics except kay Lito Lapid. Na hindi nagsasalita. Well, obviously, kahapon nagsalita siya. Well, padayon. In some way or somehow, attorney, masasabi din po na ba natin itong na makakatulong din sa ating mga kababayan na nanonood, nakasubaybay dito na kung sino yung mga senator judges na talagang panig, na talagang alam kung saan o alam nila kung saan patungo itong trial or talagang para lang ito usigin o para lang usigin ang ikalawang Pangulo, sir? Well, yes, of course, no. We have to understand na kaya nga ang sui generis itong impeachment proceedings because it has this what we call parang political affiliations as well as legal evaluation. No? Alam po natin yan. And in fact, alam po ng mga tao, no, despite the fact na si Raffy Tulfo is not, would not have not yet said those words na usually sinasabi niya, alam po natin na kung sino po yung may mga leanings na ganyan. No? Correct. And we can even say na I think there are at least 5 clear po dyan talaga na meron po political leanings. Not only dito po sa prosecution side that they will really convict, as well as po dito sa defense side that they will really acquit po. With that being said, sir, masasabi ba natin na kahit marami pang dadaanan, marami pang trial days na dadaanan nitong impeachment trial against VP Sara, masasabi ba natin, sir, na dahil sa pinapakita ng ilang senator judges, done deal na itong trial, sir? Correct. But hindi naman kasi there is still a need for 16 votes as we have to I mean, done deal para sa mga majority. Whether you like it or not mga kadunatics, nakaboto na yan sila at the back of their heads na guilty na si Inday Sara Duterte. Well, as far as 16 votes is concerned, then that's gonna be another problem mga kadunatics para sa kanila. understand na this is actually a numbers game pa rin. Kahit ano pa sabihin nila, this is politics pa rin. It will always remain as a numbers game. So they need 16 votes within which to convict, no? So assuming that they have 13 right now, they need 3, no, to influence from the minority to get these 3 senator judges to go with them, no? However, if they can do that, no problem. If they can get 16 votes and they convict, that's politics. That's how it is, no? As to the present rules. Wala po tayong magagawa niyan. However, it is possible also that from the majority side, pwede ring lumipat po, no? Papunta dito sa minority. And that's how it is. That's how politics works. Because at the end of the day, balimbingan lang ito eh. No, kung tingin nila kung saan po nakapuon ang attention at saka yung pulso ng mga tao, doon po sila pupunta. So, kanya yan po, panliligawan po yan. Normal yan siya in politics. No? That's why, bakit ang 16, they are trying to lower it down because I believe that they could not get additional 3 to convince from the minority. Solid yung minority, ayaw na mag-change no matter what. Kumbaga, nabasa na maligo na lang kami. But whereas, ito pong 13 na sila tinatawag nilang BBM senators, is that they are having a difficulty in attaining that. So, maraming umuugong-ugong, although hindi galing sa kanila, from the private lawyers,
At saka meron pang isang dean, no, nagsasabi na i-lower ang threshold pabalik-balik, because they're trying to condition the mind that that effectively will be the one that they are going to follow, to lower it down. But buti na lang, there is a pronouncement that we cannot change the rules mid-trial, no? So I was thinking, and my analysis is that someone, I think, will go to the Supreme Court and ask kung ano talaga yung threshold issue. Can this 16 be lowered down? Because yung ibang mga senators hindi nakakapag-participate because nakatago, may iba nakakulong, no? So having said that, it all talks about numbers game po, Almar. Sir, siguro sir, ano po yung maasahan po ninyo ngayon sa 18th day po ng trial, sir? Well, sa ngayong araw na to, I think what we are going to expect is the testimony of Ontorio, who accompanied Gina Acosta doon sa pag-withdraw nitong money na ito na confidential funds. Opo. Attorney, good morning po. Si Jade po ito. So what do you think mga kadonatics, ha? Dapat bang ipa-inhibit na talaga to or magpetisyon na tanggalin itong si mga tulpo mga kadonatics, at least kung matanggal yung mga tulplok na yan, mga pa-epal, kung magtanong, ay kaya mga kadonatics na ma-inhibit sila at least as a senator judge, ha? Sana man lang, there's always a possibility and nothing is impossible mga kadonatics in a fervent prayer. Anyway, comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.